92, 92.3 FM Radio Manila. Uy, your favorite music radio, Ka-Vibes! Andito na ang bagong baby ng bayan. Pero promise, hindi kita bibitawan. Andito na rin ang bagong magiging Bessie na mga e-abab na binitawan. Siyempre walang iba yan. Ang baby mo pagdating sa radyo. Ang nag-iisang DJ main for the main event. Kaya naman samahan niyo ako ngayong Lunes na gabing ito. Hanggang 12 midnight tayo. Time check muna, 11:31 na. At alam ko maulan-ulan po sa labas. Kaya naman sa lahat ng driver nating nakikinig ngayon, at kung ikaw ang nagda-drive ng sarili mong sasakyan at ikaw ay pasahero naman, mag-iingat po kayo. Sa lahat ng nagmamaneho, madulas ang kalsada. Okay na yung mabagal. Ang importante, makakauwi pa rin kayo ng safe. Makakarating pa rin sa paroroonan, di ba? At sa mga pasahero, huwag niyo kakalimutan, ipaalala yan sa inyong mga driver. Lalo, malamig-lamig ngayon. Nako, ang sarap. Ang sarap ng weather. Yun nga lang, wala kang kapiling, oo. Pero, hindi na magiging malamig. Dahil eto na, nakikinig ka na, kapiling mo na ngayong gabi. Ang baby mo na talaga namang hinintay mo. Dahil Sabado-Linggo, wala tayo. Hindi tayo nagkasama, nagkarinigan. Pero ang puso ko ay napakasaya, lalo noong last Saturday sa aming Ka-Vibes Fun Day. Naku, maraming salamat po sa lahat ng dumalo at talagang sumugod sa UP Sunken Garden para makisaya at makibanding sa inyong favorite. Kahit malalayong lugar, talaga namang pinuntahan ang ating Ka-Vibes Fun Day. Maraming salamat. At maraming salamat, William Mortel, sa pa-chocolate mo. Ang sarap. Parang ikaw, magmahal. Oo, alam mo kung anong masarap, no? Maraming salamat sa'yo. At eto nga, tayo ay live na live sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio Manila. At hindi lang yan, tayo rin ay sabayang napapakinggan dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen. At sa lahat po ng nakikinig sa atin through our FM Radio Philippines app, Mapaluson, Visayas at Mindanao, maayong gabi sa inyong tanan. At sa lahat ng OFW natin na nakikinig, na talagang naman tayo ang ginagawang pang-umagahan, almusal, at ramdam na ramdam nila na sila ay nasa Pinas pa rin. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa pagsuporta dito sa inyong favorite. Good evening, Gloria Constantino Mesiano, Boss Noy, Adrian Sabroso, Bernard TV, at advance happy birthday, Mark Kevin Mamungon, with love from your GGCC or GCC family. Daniel Yap. At sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, mapadriver man yan, security guards, ang ating mga kapulisan, mga ospital, mga establishments, mga convenience stores, ay magandang gabi po sa inyo. At sa lahat ng LGBTQ+, Happy Pride Month. At talaga naman itong buwan nito ay punong-puno ng pagmamahalan at respeto para sa isa't isa. Lahat tayo ay pantay-pantay. Kahit tayo ay magkakaiba ng kasarian, paniniwala. Kaya dapat yun ang sineselebrate ngayong buwan na ito, ang pagmamahal. At speaking of pagmamahal, mukhang nagmamahal ang ating letter sender for tonight. Kaya naman ako'y excited na basahin ang ating main confession. Sino kaya ang nag-confess? Ano kaya ang kanyang kinonfess? Tara na sa main confessions. May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin?
halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Hi, DJ Main. Itago mo na lang ako sa pangalang Rico ng Makati. Isa akong simpleng lalaki na nahulog sa matalik kong kaibigan na si Leslie. Sa loob ng mahigit 5 taon naming pagiging barkada, hindi ko maiwasang mahulog. Magaan siyang kasama, makulit at sobrang lambing. Kahit pabarkada lang ang turing niya sa akin. Lagi kaming magkasama sa mga out of town. Minsan nga ay sabay pa kaming matulog sa isang kama. Walang mali siya, pero DJ Main, lalaki lang ako. May mga gabing nagigising akong nakayakap sa kanya. Amoy ko yung shampoo niya. Dama ko yung init ng katawan niya. At kahit pigilan ko, nagkakaroon ako ng naughty thoughts sa kanya. Pero hindi ko siya ginagalaw. Kaibigan ko siya. Mahalaga siya sa akin. At ang totoo, mahal ko siya. Dumating yung araw ng birthday niya. Nag-inuman kami ng tropa. Pagkatapos ay naunang umalis yung iba. Kami lang ang natira sa kondo niya. Pareho kaming lasing. Napansin kong iba ang tingin niya sa akin. Malambing, mapang-akit, hanggang sa sinabi niyang, "Alam mo, kung hindi lang kita best friend, matagal na kitang sineryoso." Nagulat ako, DJ Main. Hindi ko alam kung totoo ba yun o dala lang ng alak. Tumawa lang ako, pero iba na yung init ng katawan ko. Hanggang sa hindi ko na kinaya, hinawakan ko siya sa bewang, hinila ko siya ng palapit. Hinahanap ko yung labi niya at hinalikan ko. Gumanti siya at nag-init ang halikan naming dalawa. Dumikit ang katawan niya sa akin at ramdam ko na gusto rin niya. Bumulong pa siya ng, "Bakit ngayon mo lang ito ginawa?" Nangyari ang hindi dapat sa sala, sa kusina, hanggang sa kama. Lahat ng init na itinago ko sa loob ng ilang taon ay pumutok sa gabing iyon. Pagkagising ko ay yakap ko pa rin siya, pero iba na yung pakiramdam. Tahimik siya, wala ni isang salita, hanggang sa magpaalam ako at umalis. Mula noon ay nag-ghost na niya ako. Ang sakit, DJ Main. Akala ko mutual. Akala ko finally kami na. Hindi ko alam kung ano ba ang pagkakamali ko. Nadala lang ba siya ng init ng katawan? O baka ako lang talaga ang umasa? Tulungan mo naman ako, DJ Main. Ano ba ang dapat kong gawin? Ipaglalaban ko ba ang feelings ko sa kanya? From Rico of Makati. Na in love sa kanyang best friend. Can't help falling in love with you. Talaga naman yan ang masasabi mo pag yan ang naramdaman mo sa isang kaibigan mo. Ikaw ba, na in love ka na ba sa kaibigan mo? Ano ba ang naging ending ninyo? Kaibigan lang o naging magkaibigan? Kaya naman pwede kayong magbigay ng advice para kay Rico. Pwede kayong mag-comment dito sa ating live stream, dito sa ating YouTube channel, 92.3 FM Radio, Manila. Alam mo, Rico, ganyan talaga ang love eh. Kalakip niyan is pain. Patunay lang yan na totoo ang pagmamahal mo.
na nararamdaman mo dito sa best friend mo. Sabi nga, di ba? Pag nasaktan ka, ibig sabihin, nagmahal ka o nagmamahal ka ng totoo. At dito sa nararamdaman mo ngayon, totoo ngang pagmamahal yan. At hindi naman mali dahil nagmahal ka. Tao ka lang. Lalo na kung 5 taon mong kinimkimian at sinarili, di ba? Hindi biro yun, yung closeness nyo, yung mga gabi na magkasama kayo. Lahat yan ay nabuo o tinatawag na emotional attachment. At noong gabing yon, sabay nitong sumiklab. At nawala na kayo dun sa box ng pagiging magkaibigan. Sabi ni William Martel, ouch, na-ghosting tuloy si Rico. Ikaw ba, na-ghost ka na ba, William Martel? O baka naman ibang ghost yan? Rico, natanong mo na ba ang sarili mo kung willing ka bang ipaglaban ang nararamdaman mo? At kung sa tingin mo, ang sinisigaw ng puso mo ay oo, huwag mong sayangin yung araw at oras para harapin siya at kausapin. Ang pang-ghost kasi hindi naman all the time is ayaw sa'yo ng tao. Yung iba nagagawa yan dahil sa takot nila. Takot na baka masaktan. Lahat kasi tayo ay may kanya-kanyang istorya pagdating sa pag-ibig. May kanya-kanya tayong tinik sa dibdib na hindi natin maalis at bunga yun ng trauma ng past natin. Kaya yung iba pinipili mang ghost dahil nadala na sila sa pain nila before. Pero, pwede din naman na reason niya is guilt. Guilt na hindi ko masasabi yung dahilan dahil hindi naman ako si Leslie. At siya lang ang makakaalam niyan. At siya lang ang nakakaalam niyan. So yung pag-iwas niya ay may malaking reason yan, Rico. Parang yung kaibigan ko, before, nagkwento siya sa akin. Ano ba ang dapat niyang gawin? Naguguluhan na daw siya. May nakilala siyang isang guy. Perfect chemistry. Lagi silang magkabanding, walang label, walang commitment, pero good sila. At may mutual feelings sa isa't isa. Then isang araw, itong si Guy, bigla na lang siyang ginost. So confused si girl. Kasi bago siya ginost, okay sila. Walang pinag-awayan, walang reason, walang kahit ano. So araw-araw tinatanong nung babae, ano ba yung naramdaman namin during nung okay kami? Ano ba yun? Wala lang ba yun? Pampalipas oras niya lang ako? Bakit ngayon bigla na lang niya akong ginost? Hanggang nakamove on yung babae. Ang tagal niyang tinik yun, yung katanungan na yun. Pero dumating yung time, bumalik itong lalaki. Kaya pala niya ginost yung babae. Kasi in love na rin siya dun sa babae. Pero dahil may trauma sa past yung lalaki, natakot siya na baka maulit lang ulit yung pain na naramdaman niya before sa past niya. At during that time, hinanap niya yung sarili niya na kung ano ba talaga ang plano niya sa buhay. At nung bumalik siya dun sa babae, naliwanagan yung babae, yung friend ko, na kaya pala he chose his peace para pala sa magandang future nung guy na yon. So narinig mo yun, Rico, nakita mo yun. So lahat ng nanggo-ghost sa atin, sa'yo, sa ibang tao, lahat yan may rason yan. Hindi naman porket ginost ka, ayaw na sa'yo ng tao. Minsan naguguluhan lang talaga, hinahanap ang sarili at natatakot. At baka yun nga yung nararamdaman ni Leslie ngayon.
Hindi ibig sabihin na ginost ka niya ay wala na siyang pakialam sa'yo. Maaring gulong-gulong nga siya ngayon, maaring nagsisisi siya, maaring naguguluhan siya sa nararamdaman niya o sa nararamdaman nyo parehas. Pero hindi mo malalaman yan, Rico, hanggat hindi kayo nagkakaroon ng linaw. Sabi ni Boss Noy, aray ko, it hurts. Well, ganyan ang buhay. Minsan masakit at maganda ang karanasan natin sa buhay. Pero dyan tayo titibay at stepping stone natin din para mahanap mo ang the one mo. Ang ganda nun ha, the one. Kahit masakit, Rico, kailangan mo siyang tanungin. Hindi para manghingi ng commitment, pero para sa closure or clarity, kung meron mang chance, and then for your own peace of mind. Bago mo kasi ipaglaban ng isang bagay, kailangan mong malaman kung mutual ba kayo o baka ikaw lang ang umaasa. Mahirap din kasi ipaglaban ng isang laban na ikaw lang ang mag-isa. It take two to tango, ika nga. At para sa'yo doon, sa 5 taon na yon, consistent ba siyang romantic? O may romantic signal ba siyang pinaparamdam sa'yo, Rico? At noong gabi na yon, ano ba ang naramdaman mo o nakita mo sa mga mata niya? Totoo ba talaga ang mga binitawan niyang salita? O dala lang ng alak? Kasi ang tao makikita mo yan sa pamamagitan ng kanyang mata. Kaya nga 'di ba, mas maganda pag nakikipag-usap tayo, eye to eye contact, kasi ang mga mata never magsisinungaling 'yan. Ano ba ang nakita at naramdaman mo that day, Rico? At ikaw lang makakasagot niyan. Pero kasi naniniwala ako na lumalakas ang loob ng isang tao pag siya ay nakainom ng alak. Na ilalabas na yung matagal niya ng kinikim-kim. Lalo na kung ikaw ay nakadepende sa alak, pinapalakas nito ang loob mo. Kasi kung ikaw ay lango na talaga sa alak, bulagta ka na. Hindi ka na para magbitaw ng maayos na salita. Naghihilik ka na sa kalasingan. Diba totoo yun? Kung yan ang irarason niya sa'yo dala lang ng alak, kaya nangyari yun? Nako, for me, it's very impossible. Hindi kita sa pinapaasa, Rico, pero it's my own opinion Kasi totoo naman yung paglasing ka na talaga, tulog ka, naghihilik ka, baksak ka. Kaya hindi reason yung, kaya nangyari yun kasi lasing ako, pero nakapagbitaw ka ng malinaw na salita. At nakapaglabing-labing pa kayo at iba't ibang lugar. Ibig sabihin, yun talaga yung isinisigaw ng kanyang puso. At yun ang totoo. At dahil nga may nangyari sa inyo, kaya she decide na lumayo. And I know naman na nirespeto mo yung paglayo niya. Which is tama naman yun. You give her time. Kasi nga baka hindi pa siya handa at hindi pa siya sigurado. Pero kung matagal-tagal na ito na hindi na kayo nag-uusap, Rico, maybe this is the right time para kausapin na siya. Para alam mo na kung saan mo ilulugar ang sarili mo. Ang hirap confusing Hindi mo alam kung nasaan ka dun sa taong iyon. Iba yung pinakikita niya sa'yo, pero iba rin yung sinasabi niya. At sabi ko nga, Rico, ipaglaban mo yung feelings mo kung parehas kayong gustong lumaban at kung may ilalaban ba dapat. At kung sa pag-uusap nyo ay naging klaro na may damdamin din siya, di ko, ipaglaban mo. Pero kung matapos ang lahat at panandali ang init lang pala yun para sa kanya, then let go. Mahalin mo ang sarili mo nang higit pa sa pagmamahal mo para sa kanya. Mahirap ipilit ang sarili natin sa taong hindi naman tayo kayang mahalin.
at ikaw lang ang magiging talo bandang huli. Tandaan mo, Rico, the right love won't make you beg. Kung handa siyang harapin ang nangyari at ang nararamdaman mo, then maybe, just maybe, may pag-asa. Pero kung hindi, let that love go in peace. Not because it wasn't real, but because you deserve someone who won't run away after you give your whole heart. Eto, sabi ni William Mortel, try mong kausapin yung babae kung may pag-asa ba siya o wala. Yun yung pinaka-the best na gagawin mo, Rico. Para walang regret bandang huli. Nalaman mo ang totoo. At nalaman niya rin ang totoong nararamdaman mo. You don't have to chase love. If it's meant for you, it won't run away after one night. Ay, ang hirap talaga pag nag-ghost, no? Mas nakakatakot pa sa totoong ghost. Kasi yung totoong ghost nakikita mo pa eh. At alam mo, tinatakot ka. Pero yung ganitong klaseng ghosting, ang hirap. Araw-araw mong tinatanong sa sarili mo na hindi naman din kaya sagutin ang sarili mo. Kasi yung taong nang ghost sa'yo, siya lang ang makakasagot ng bawat katanungan mo. At ang hirap pag na-in love ka sa best friend mo. Hindi mo alam kung ang pagmamahal niya ba sa'yo ay deep love o pagmamahal lang ng isang kaibigan. Kaya naman, Rico, sabi ko nga, maybe this is the right time para harapin at kausapin siya. Nang sa ganon, hindi na mahirapan ang puso mong bigat na sa nararamdaman. At sana napagaan ko ang iyong pakiramdam ngayon, Rico. Ganun talaga ang pagmamahal eh. Masakit. Pero hindi lahat ng pagmamahal ang ending ay sakit. Mas nagwawagi pa rin ang happiness. Kaya naman sa lahat ng ka-vibes at baby ko na may gusto i-confess kay DJ Ming, pwedeng nyo ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. Thank you so much, Rico of Makati. At gusto ko din pasalamatan, Uy Dental Clinic, Hair Culture by Caldana, Isaberong Microblading, Imprint Customs, Vanity Lounge Aesthetics, Fiesta Fruit Game Apple to Apple, Zebra Helmets Philippines, Spink Philippines, at pwedeng nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok ninyohan nyo. At sa isa ko pang Facebook page, DJ Main 92.3. At dito din sa favorite ninyo, Facebook page natin, YouTube, Instagram at TikTok, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila. Maulan-ulan, malamig-lamig, buti na lang, nabuo ko na ang inyong gabi. Kaya naman hindi ka na malulungkot, makakatulog ka ng nakangiti. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. Pero huwag kayong mag-alala dahil bukas, tayo ay magkakapiling muli. Same time, Lunes hanggang Biyernes, 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang yan sa favorite ninyo, 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes. Kasama ang baby mo sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event.
na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat nyo dahil meron ang magsasabi sa inyo ng Good night, baby. I love you. may mga pagkakataon talaga na kahit ilang taon na kayong magkakilala at nagkakasama. At kahit gaano na kayo ka-close, may mga salitang hindi mo pa rin kayang sabihin kasi natatakot kang masira yung meron kayo. Pero paano kung dumating yung isang gabi na hindi mo na kayang pigilan ang nararamdaman mo? Paano kung nasabi mo na? Paano kung may nangyari na? Pero bigla siyang nawala. Yung tipong iniwang ka sa tanong na, paano na kaya?